Hello guys, welcome. So ngayon itatanong natin dahil Hunyo naman ngayon tingnan natin, sino ba yung lihim na nagmamasid sa'yo ngayong Hunyo? Okay? So be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. So alamin lang natin kung sino ba tong nagmamasid sa'yo ngayong Hunyo, kung meron ba talaga nagmamasid sa'yo. So be open-minded po hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. So sino tong lihim na nagmamasid sa'yo ngayong June? Talagang ika'y minamasdan. Yung iba sa inyo, very attractive kang tao. Malakas yung charisma mo. Or pwede rin, kahit hindi ka yung tipo na maganda yung yung appearance, malakas talaga yung dating mo. Malakas yung charisma mo. Aura, ganyan. Kung tingin mo sa sarili mo na hindi ka maganda, ganyan. Malakas naman yung charisma mo. So, lumalabas din dito, Meron akong nakikita ang Aries, Leo, Sagittarius. So, meron din ditong Gemini, Libra, and Aquarius. Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayan. So, more siya. More fire sign, air sign, and water sign. Kung wala man yung earth sign, magbase tayo sa energy. So, ikaw yung makakaalam dito kung pakaramdam mo, resonate ka dito, okay? Energy yung babasahin naman natin dito. Ayan, so, start na tayo. So, dito, Eight of Wands, Queen of Wands. So, dito, meron lang akong nakikitang tao na parang gusto niyang kumilos or parang gusto niyang makipag-ugnayan pero very control or may pagpipigil. May pagpipigil siya sa kanyang sarili, Mabagal yung galaw nito, ito lang nakikita ko. Para ba siyang nag-aalangan? Iba sa inyo meron kang kadiling na fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Medyo alanganin to. Kaya hindi siya nagme-message, hindi agad siya kumukontak sa'yo. Medyo alanganin siya. Control siya sa kanyang emosyon. Pero itong tao na to, ikaw nakikita ka ng tao na to na charismatic ka. Kita niya yung confident mo na ikaw yung klase ng tao na madali kang mapansin, alam niya yun. Malakas yung dating mo para sa kanya, Kumbaga kita ng tao na to na ikaw yung tipo ng tao na kahit wala kang karelasyon ngayon, kaya mo mag-isa. Okay? Very independent. Yung iba sa inyo pwedeng fire sign ka, Aries, Leo, Sagittarius, Year of the Snake. So dito, meron lang siyang konting pagkadismaya. Kasi nawalan siya ng pag-asa tungkol sa sitwasyon ninyo. Kumbaga, posible, pakaramdam ng tao na to na mahirap ka nang maabot sa panahon ngayon. Hindi na ikaw yung tulad ng dati, okay? Pero sa kabila nito, dito sa The Chariot, sinusubukan naman niyang kontrolin yung kanyang emosyon. Kumbaga, tuloy-tuloy lang siya sa direksyon niya. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang sarili, okay? So, nakikitaan ko rin dito, Knight of Wands and Two of Wands. Knight of Swords, Two of Wands. Ayan. Ikaw, tingin niya sa'yo, matalino ka.
tingin niya sa'yo seryoso ka. Kaya itong tao na 'to very logic siya. Siya yung tipo ng tao na nag-iisip ng maayos dito, seryoso, nagiging logic yung enerhiya niya, okey? Hindi kasi siya basta nagpapakita ng damdamin dito. Medyo ano siya, hindi siya yung klase ng tao na yung emotion yung paiiralin, hindi gano'n. Ano naman 'to, nag-iisip din, kumbaga very control siya sa kanyang emosyon. Hindi siya yung klase ng tao na obsess, hindi gano'n. Kaya lang dito 'no, kahit gano'n siya, patuloy naman siya nag-oobserba habang pinag-iisipan niya yung mga susunod niyang gagawin or hakbang. Siya yung klase ng tao na maano ba, yung bang tipo na may word dito, eh. Siya yung klase ng tao na marunong magtimpi or kumbaga matiyaga, gano'n. Ito lang nakikita ko sa taong ito. Mapagtimpi, gano'n. Pero dito 'no, Queen of Cups and the Lovers, may emotional imbalance dito. Puwedeng selos siya, nagseselos 'to, tinatago niya lang. Hindi siya kasi comfortable sa lahat ng kanyang nararamdaman dito. Kaya pagdating dito 'no, merong indikasyon na hindi pagkakaunawaan na nangyari sa inyo. Meron distansya. Hindi natuloy kasi yung connection niyo sa pagitan ninyo. Ito lang yung nakikita ko. Gemini, may Gemini. Yung iba sa inyo 'no, maaaring lumayo 'to noon sa'yo or puwede ring ikaw yung lumayo. Meron akong nakikitang taong lumayo, puwedeng ikaw, puwedeng siya. Yung bang tipo na siya yung meron taong lumayo na pinilit na lang iwan yung sitwasyon, gano'n. Kung sino man yung lumayo dito sa inyong dalawa 'no. Pero hindi naman ibig sabihin na wala siyang pakialam, para bang lumayo lang muna siya. Kasi alam mo kaya siya lumayo, pagod na siyang ipagtanggol yung sarili niya, gano'n. Kaya lumayo na lang 'tong tao na 'to. Nagpigil ng emosyon. Kaya pagdating dito 'no, sa Emperor Reverse and the Ace of Swords, may pakiramdam siya na nawalan siya ng kontrol sa sitwasyon ninyo. Yung bang tipong hindi nangyari yung mga gusto niyang mangyari, hindi gano'n yung kinahinatnan. Kaya pagdating dito 'no, marami siyang hindi nasabi, may kalituhan or hindi malinaw yung communication ninyo. Meron siyang gustong sabihin pero hindi niya sinabi, okey? Puwedeng hindi niya sinabi kasi alam niyang hindi ka makikinig sa kanya or hindi mo siya iintindihin kung ano may mga sinasabi niya. Kaya imbes na ipaliwanag yung sarili niya, mas pinili na lang niyang lumayo kasi alam niya, kilala ka niya, gano'n. So dito 'no, Nine of Swords, the Pride, ito yung isa sa pinakamalakas na card dito. Kumbaga nagpapakita ito ng pag-aalala. Parang nag-overthink din tuwing gabi, nag-iisip gabi-gabi, gano'n. Gano'n yung energy nito, laging nag-aalala, ganyan. Kasi dito 'no, sa Four of Wands, may yung bang tipong may pakiramdam kasi 'tong tao na 'to na hindi kayo nagkatugma, eh, or alam mo yun, hindi naging maayos yung samahan, yung pundasyon ng connection ninyo. Kaya dito 'no, nakikita ka niya dito na matagumpay sa Six of Wands. Posible ano, napapansin din niya na yung achievement mo, yung attention or pag-angat ng buhay mo, napapansin niya yun, kita niya yun. Pero marami pa rin siyang iniisip dito na posibilidad ano, tungkol sa'yo. Pero kasabay nito 'no, nalilito 'to. May pagkalito siya. Hindi niya alam kung, "Ano ba? Ano bang gagawin ko?" Gano'n yung energy niya, "Ano bang gagawin ko?" So, lumalabas din dito 'no,
yung lumalabas na energy dito, meron lang isang taong tahimik na nagmamasid, maraming iniisip, hindi malinaw kung paano ba lalapit or kikilos sa'yo. Nakikita niya yung halaga mo. Nandun na tayo sa Six of Wands at sa Queen of Wands. Kita niya yon. Ngunit may nakaraan or pwede ring sitwasyon na naging maayos dito. Okay? Sa The Lover's Reverse. Yung kumbaga nakikita niyo, yung bang tipo na nakikita ng tao na ito yung halaga mo at yung tagumpay mo. Pero, yung nakaraan nyo kasi o yung sitwasyon nyo, hindi naging maayos before. Kaya meron ditong indikasyon ng overthink at pagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman. Sa King of Swords at Ace of Swords. Okay? Pati dito sa Nine of Swords. Kaya itong tao na to, tahimik siya pero nakatingin pa rin. Lihim na nagmamasid sa'yo ngayong Hunyo. Pwedeng itong mga nakaraang buwan, okay, nagmamasid ha, pero continuous ngayong Hunyo. Ayan, may nagmamasid sa'yo. Para bang hirap siyang makawala sa'yo. Or pwede rin ikaw yung klase ng tao na may hirap kalimutan. Kaya, andun yung pagmamasid sa'yo, hindi nawawala yung mata niya sa'yo. Nakatuon sa'yo. Okay? So, hindi halos lahat makaka-resonate. Kung pakaramdam mo naka-resonate ka dito at ganito yung pakaramdam mo na energy niya sa'yo, so comment ka sa baba. Ayan. So, ngayon meron tayong itatanong. So, ngayon itatanong natin kasi lumalabas na nagmamasid siya sa'yo. Ang tanong, ba magandang itanong dito? So, ito na lang. Ano yung tingin niya sa'yo ngayon kaysa sa noon? Okay? So, kukuha tayo ng 6 lang. So, mabilisan lang to. Ano ba yung tingin niya sa'yo ngayon kaysa sa noon? So, kuha tayong 6. Kumbaga, kung ikukumpara ka noon at ngayon, ano yung masasabi niya? So, 6 lang. Ayan. Ayan. Okay. So, dito, ano ba yung tingin niya sa'yo ngayon kaysa noon? Lumabas si Tower. Reverse. Itong tao na to noon, tingin niya sa'yo noon. Maring nakikita ka niya bilang isang taong nagdudulot ng malaking pagbabago or sabihin natin pagyanig sa kanya. Para bang ikaw yung gumising sa kanya. Pero ngayon nakikita ka ng tao nito bilang isang connection. Okay? Yung masasabing alaala na hindi pa niya tuluyang napaprocess. Kasi itong tao nito may bahagi pa rin ng nakaraan na hindi niya lubos na binibitawan pa. So, dito, kumbaga dito, marami kasing mga bagay dito na maaring hindi niya naintindihan tungkol sa'yo dito sa full moon. Ngayon, nakikita ka niya na mas malalim, okay? Yung parang, pwedeng before, hindi ka niya maintindihan, hindi ka niya maunawaan. Pero ngayon, nakikita ka niya na malalim pala tong taong to. Ganun. Mas nagiging aware siya sa mga emotion or pwede ring sekreto o katotohanan na may kaugnayan sa connection ninyo. Ngayon niya nakikita yon, okay, na ikaw yung klase ng tao na malalim pagdating sa iyong nararamdaman, sa iyong sekreto or sa iyong katotohanan dito. Hindi ka basta-basta nag-o-open ng iyong feelings, ganyan. Dito, posible nagiging kampante siya noon sa'yo. Hindi niya nakita yung halaga mo o yung mga bagay
yung mga bagay na yung mga tipong hindi ka niya na-appreciate, gano'n, noon. Pero ngayon mas nagiging bukas ang isip ng tao na 'to, mas napapansin niya na yung mga bagay na maaaring hindi niya pinahalagahan dati. Ayun, ngayon kanya nakikita na mahalaga ka pala dito, okey? So, dito sa Ace of Swords, the Two of Pentacles, itong person mo akala niya before okey yung sitwasyon ninyo pero ngayon marami siyang mga tanong, marami siyang kalituhan. May mga bagay tungkol sa'yo na pakiramdam niya hindi pa niya lubos na maunawaan. Pagdating dito sa Two of Pentacles, mas kaya niyang balansehin ang nararamdaman niya o sitwasyon noon. Ito lang nakita ko. Pero ngayon nahihirapan siyang i-manage yung iniisip niya, yung emosyon na kaugnay sa'yo, okay? Kumbaga para bang ang pressure, parang ang bigat lang nung nawala ka, pero nung noon ang gaan-gaan lang ng lahat. So dito maaaring iniisip ng tao na 'to na matatapos o makakalimutan din lahat ng mga nangyari noon, okay? Para bang for example nag-away kayo, "Ay okay ulit kami niyan, mga ilang araw lang okay na ulit kami niyan." Gano'n. Pero ngayon nakikita ka niya na hindi ka na gano'n kadaling, yung bang hindi ka kadaling yung magmo-move on siya, hindi yun madali para sa kanya. Kumbaga hindi niya tuluyang maisara yung chapter ninyong dalawa rito, eh. Maaaring may enerhiya ng pagkapit sa nakaraan, yung energy ng tao na 'to, para bang ayaw niya mag-moving on, gano'n. So, nakikitaan ko dito meron lang 'tong kombinasyon na nagpapakita na mas malalim, mas komplikado yung tingin niya sa'yo ngayon kaysa sa noon, okay? Kung dati maaaring mas kita ka niya na simple, mas mababaw ka sa pagtingin niya, ngayon, mas tila marami siyang na-realize ngayon, okay? Gayunpaman meron ditong kalituhan, eh. Kumbaga nakikita ka niya dito na, hindi ka mahirap kang bitawan, gano'n. Ikaw yung klase ng tao na mahirap kang bitawan, okay? Mahirap bitawan yung mga alaala, yung connection ninyo, mahirap 'yon, okay? So, ngayon akala ng tao na 'to tapos na, okay? Pero napagtanto-tanto niya yung mga bagay tungkol sa'yo na hindi pa siya lubusan nakakalampas dun sa mga yon, okay? Kumbaga hirap siyang tanggapin na merong malaking pagbabago na nangyayari sa'yo. Kumbaga hindi niya akalain. Kasi before puwedeng tingin niya sa'yo easy-easy ka lang, mababaw ka lang, ganyan ka lang, mga gano'n. Pero ngayon, nakikita niya kung gaano ka kalalim, kung gaano ka kalalim mag-isip, kung gaano ikaw nag-grow, lumago, gano'n. Okay? So, hindi halos lahat makaka-resonate. Thank you for watching. Love and peace.